Narito na ang PTV Balita ngayon. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng relief goods at iba pang tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Humingi tayo ng update, may report si Bernard Ferrer. Bernard? Joshua, umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naibigay ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kababayan natin na naapektuhan ng severe tropical storm Christine. Kabilang dito ang mahigit 150,000 family food packs at mahigit 3,000 non-food items. Partikular itong ipinamahagi sa 12 reyon sa bansa. Sa Bicol Region, umabot na sa mahigit 86,000 family food packs ang napagkaloob sa mga apektadong residente. Isa ang reyon sa pinakasinalanta ng severe tropical storm Christine. Sa DSWD National Resource Operations Center sa lungsod ng Pasay, nagpapatuloy ang pagre-repack ng family food packs. Dadalhin naman ito sa mga lugar na naapektuhan ng severe tropical storm Christine. Bawat kahon ng family food pack ay naglalaman ng 6 na kilo ng bigas, 2 dilatang sardinas, 4 na dilatang tuna, 4 na dilatang corned beef, 5 sachet ng 3-in-1 na kape at 5 sachet ng Choco Malt drink. Sapat para sa isang pamilya na may 5 miyembro. Tatagal ang family food pack sa loob ng 2 hanggang 3 araw na consumption. Joshua, ngayong araw target ng DSWD na makapaghanda ng 20,000 family food packs na dadali naman sa Bicol Region at iba pang lugar sa Luzon. Joshua? Maraming salamat, Bernard Ferrer. Sa Batangas, puspusan ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard sa mga lokal na pamahalaan upang mailikas ang mga residenteng naapektuhan ng matinding pagbaha. Sa bayan na Nasugbu, aktibong nagsasagawa ng operasyon ng PCG, BFP at MDRRMO sa mga binahang barangay. Ang pinagsama mga rescue team ay nagsusumikap na tulungan ng mga apektadong residente at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Patuloy rin ang pag-iikot at paghahatid ng tulong sa San Nicolas, Agoncillo at Lemery. Sa report ng Batangas LGU, hindi pa rin madaanan ng ilang kalsada at tulay doon dahil sa matinding pagbaha. Sa ating lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Christine ang kanyang lakas habang tinatahak nito ang pakanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ang sentro ng bagyo ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 125 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers, malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na aabot sa 115 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal, at northern portion of mainland ng Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, kasama ng Polillo Islands, Occidental Mindoro, kasama rin ng Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at northern portion ng Palawan. Gayon din sa Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northern at central portions ng Sorsogon, northern at central portion ng Masbate, kasama na rin ng Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands at northwestern portion ng Iloilo. Sa Bicol, nagpadala na ng karagdagang tauhan ng Philippine Coast Guard Southern Tagalog upang tumulong sa search and rescue operations. Gamit ang military truck at rubber boat, agad na ilikas sa mga stranded na residente sa kalsada. Sa report ng PCG, may 9 na natrap sa isang pagawaan ng LPG doon at agad namang na-rescue ng pamahalaan at iba pang volunteers. Samantala, nakatakda rin dumating sa Bicol ang 9 na C-130 ng pamahalaan para maghatid ng tulong. We are expecting 9 C-130s na darating. Ang laman po niyan ay relief goods at yung rubber boats na galing sa kay Congressman Saldico sa Ako Bicol Party List at yung tulong ni Speaker Romualdez. Saan po ito i-deploy? Ito po ay i-diretso sa 19th Infantry Division sa Pili para sila po yung mag-determine kung saan i-deploy po ito.
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.